Oh, kain na kayo. Oh, manok yan. Kain na kayo. Gabi, kain na be. Joke lang. Hello everyone. So ang purpose ng video na to is ipapakita ko po sa inyo yung process ng pagbibigay ko ng pagkain kina Hadasa at Judah. Aside from that, para po ma-answer ko yung mga tanong ng iba kasi marami pa kasi nagtatanong din na bakit wala daw ulam. Meron pong ulam kaso manok. Pag manok kasi yung ulam, hindi po obvious. Kasi puti. Puti kasi yung manok. Tapos, kaya po hindi obvious kasi ganito yung ginagawa ko para talaga ang kakainin nila Judah at Hadasa is yung whole food. Hindi lang yung ulam. Hindi po ako galit ha, talagang ganito lang talaga yung tono namin, especially ako na laking bukid talaga. Kapag sa bukid ka lumaki, nako, nagsisigawan kayo kahit nasa harap mo lang yung tao or nasa kapitbahay mo lang yung tao. Ganun talaga sa majority na mga pagsasalita namin sa bukid. Sindak ba yung parang galit ba, pero hindi po kami galit. Tsaka ganito lang talaga ako magsalita, proud bisdak, ganito po ang bisdak kapag nagtatagalog, majority nahirapan talaga kami sa accent ng Tagalog. After ko po ilipat yung mga ulam, kinukuha ko yung buto or yung sa Bisaya we called it bukog. Buto. Sa tama ba? Buto, di ba? Yung bukog ng manok, kukunin ko yan kasi hindi ko po talaga pinapakain si Hadasa at si Judah, si Ming si Ming pinapakain ko po ng buto sa leeg. Pero pag matigas na buto, hindi ko na pinapakain. Hindi ko po talaga pinapakain sila kasi ng buto kasi natatakot ako. So ito na po yon, boneless na. Wala nang bone yung chicken. Ganito po ang ginagawa ko kaya hindi talaga obvious na may ulam. Tingnan niyo po oh. Chering 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 chering. Oh, parang rice lang, 'di ba? Bakit ko ginaganyan? Bakit ko parang dinudurog? Kasi po, pag nakita po ni Judah na malalaki yung ulam nila, nako, titira yung rice. Ang kakainin lang nila yung yung manok. Especially si Hadasa, grabe po si Hadasa makapili ng ulam. Kapag malalaki yung piraso ng manok, nako, yung manok lang ang makikita niya. Ang lahat ng rice na iiwan. Kaya po talaga, parang ginagrind ko sa kamay. Ginagrind sa kamay. Ang hirap talagang mag-voice over. Kapag atay naman po yung ulam nila, Hadasa at ni Judah, kunti lang pong atay ang nilalagay ko. Lalagyan ko po ng maraming sabaw. Bakit kunti lang na atay? 2 piraso lang. Sometimes 3 kapag medyo maliliit na piraso. Kasi po, hindi po maganda kapag sobra din sa atay. Oo, maganda yung atay sa katawan nila. Pero, napakagandang diet ng atay. Pero, kapag sobra po yung atay, masama din. Unlike sa manok talaga na meat, itong unod, kasi hindi masama kapag sobra, ganun. Pero yung atay kasi, masama kapag sobra. Kaya, konti lang sa atay. So, after ko na pong madurog yung ulam nila, imimix ko talaga thoroughly. Hindi ko po talaga yung parang char-char lang na mix, like thoroughly imimix ko kasi para fair. Hindi naman fair kapag mas maraming ulam si Hadasa tapos kunti si Judah. Imimix ko talaga yan thoroughly. Kaya parang lugaw na or diga. Kaya hindi niyo na po talaga mapapansin, especially mamaya sa pagkain nila, hindi niyo na po talaga mapapansin yung ulam kasi malayo na yung video. Tsaka ito po ang next, ang hirap po mag-prepare ng food tapos nagvi-video ka. Ihahati ko na po yan kay Hadasa, kay Judah at kay Mingming. Kapag may sobra po, ibibigay ko kay Spike pero dagdagan ko pa ng more pagkain. So diet po si Hadasa kaya yan lang po ang pagkain niya. Para sa kanya rin naman yan, marami kang Judah. Gabi na kaya hindi masyadong marami yung pagkain kasi matutulog naman sila. O si Mingming nauna na. Lord, thank you for the food. Thank you for all the blessings. Amen. Kaya ang nakikita nyo, hindi na yung ulam. Ang nakikita nyo, rice na lang. Siguro yung iba po is naliliitan lang sa ulam. For me kasi, ayaw kong pasubrahan yung ulam kasi ayaw ko pong
maanad sila ba, yung masanay sila ng maraming ulam. Kasi yung iniisip ko kasi minsan, what if mamatay ako? Tapos yung mag-adapt sa kanila is hindi ma-provide yung maraming ulam, hindi ma-provide yung manok. Kaya po, kinokontrol ko talaga kung gaano karami lang ang ulam na ipapakain ko, hindi po yung sobra-sobra. Hindi ko po sila ini-spoil ng maraming pagkain kasi po sila din yung mahihirapan kapag dadating ang araw na wala ng pagkain. When it comes to dog food naman po, hindi po ako always nakakabili. Number one, nagtitipid talaga ako kasi wala pa akong work. Number two is, hindi naman talaga sila talagang, hindi nila talaga favorite yung dog food. Kumakain sila pero konti-konti lang. Yung favorite talaga nila is yung pagkain na ng tao, like table food ba, itong chicken at itong rice. Nagpapasalamat nga pala ako, talagang taos-pusong pagpapasalamat po sa mga taong tumutulong sa pagkain ni Hadasat ni Judah. Ano po, minsan sinasabi nila maliit lang po ito na tulong, pero for me po kahit ilang piso pa yan, napakalaking tulong po niyan sa amin kasi right now wala pa talaga akong job, so naghihintay pa po ako na matapos tong eleksyon kasi election ban daw, walang hiring. Hinihintay until matapos ang eleksyon. So maraming salamat po talaga sa sponsors ni Hadasat ni Judah. Hindi ko man kayo masuklian ngayon pero pinag-pray ko talaga sa Panginoon na sana bigyan kayo ng good health at more blessings po.